Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pag-uusapan ngayon ay walang iba kundi ang i'tikaf. Ang i'tikaf, ito ay merong dalawang ipakahulugan, ang literal at saka yung Islamic meaning. Patungkol naman sa pangliteral na kahulugan ng i'tikaf, ito yung masugid sa isang bagay na may kasamang pagbilanggo dito. Ito yung tinatawag na i'tikaf sa literal na kahulugan. Ayon naman sa Islamic na kahulugan ng i'tikaf, ito yung pananatili at pag-iisa sa masjid na mayroong layunin na pasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin dito ay ang kinakailangan ang pananatili sa masjid na kung saan ay ang intention mo ay para sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang tinatawag na i'tikaf ayon sa Islamic meaning. At ang pagiging permissibility nito, yung pinahintulutan sa pagsagawa ng i'tikaf ay batay na rin sa mga dalil. At alam natin ang i'tikaf, ito ay kabilang sa mga mabuting gawain at nakakalamang na uri ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay batay sa sinabi ni Aisha radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil masjid fi ashar al-awakhir. Kama kala Aisha. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagsagawa ng i'tikaf at sa huling bahagi o huling 10 araw ng Ramadan hatta mata, hanggang siya ay binawian ng buhay. At batay na rin sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, na kung saan ay inakibat ng Allah subhanahu wa ta'ala sabihin na ito ay kautusan na hindi lamang sa umma na ito, bagkus ito ay kautusan pa noong unang panahon. Ito ay batas at kautusan na ipinatupad ng Allah sa mga nauna sa atin, na tulad ng sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah ayah 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud. At inutusan namin si Ibrahim at saka si Ismail na linisin, dalisayin ang aking tahanan, which is yung Masjid al-Haram, para sa mga nagsasagawa ng tawaf at para sa mga nag-i'tikaf, akifin, at sa mga yumuyuko at sa mga nagpapatira pa, ibig sabihin nagdarasal. So ito yung mga batayan sa pagiging pagpapahintulot ng i'tikaf, na ito ay kabilang sa kautusan ng Sharia. Now, ano naman yung rulings nito, yung hukom ng i'tikaf? Ito ba ay wajib, or ito ba ay sunnah or mandub, o ano? Ang i'tikaf, ito ay sunnah at hindi ito wajib na gawain, na kung saan maaring magsagawa ang isang tao anytime. Ngunit ang pinakamainam ng pagsagawa ng i'tikaf na ito ay mangyayari sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, dahil ito ay mismo ay ginawa at laging ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag dumating na yung huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Tutunghayin natin ngayon yung mga kondisyon ng i'tikaf. Bago yung isang ibada, kinakailangan may kondisyon para maging katanggap-tanggap ito at maging tama ito. So ano yung mga kondisyon ng pagsasagawa ng i'tikaf? Una, kinakailangan ang iba yung intensyon o niya. Sino man ang magsasagawa ng i'tikaf ay kinakailangan niya magkaroon ng sapat na layunin na siya ay manatili sa masjid para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang sa ganon para mapalapit siya sa Allah. Ito ay batay na rin sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang pangkalahatan ng magsagawa ng ibada, innamal a'malu binniyat. So innamal likulli imri'in ma nawa. Lahat ng gawain ng isang tao ay batay sa kanyang layunin, at siya ay gagantimpalahan at ipagkakait ang gantimpala sa kanya batay sa kung ano ang kanyang nilalayon.
Yun ang unang kondisyon. Pangalawang kondisyon na kinakailangan ang pagsagawa ng i'tikaf, ito ay mangyayari na isagawa dapat sa masjid na kung saan ang masjid na ito ay doon isinasagawa ang congregation o jama'a na pagdarasal. Hindi ipinapahintulutan na isagawa ang i'tikaf maliban dito. Ito ay base sa sinabi ng Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Huwag kayong makipag-contact sa inyong asawa. Ibig sabihin, alam natin yung sexual intercourse sa inyong mga asawa habang kayo ay nag-i'tikaf sa masjid. So, ang ayan na ito tumutukoy kinakailangan sa masjid. Sa kadahilanan ay sinasabi natin kanina na doon nagsagawa ang jama'a prayer sa masjid na ito para maging katanggap-tanggap ang i'tikaf, lalo na sa isang lalaki, ay dahil kasi ang i'tikaf na malayo dito na hindi sinasagawa ang tinatawag na jama'a dito, ay maaaring iwan dito iwan ang mga obligasyon niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ay gampanan niya yung pagsagawa ng jama'a sa masjid na ito, at maaaring ikadahilan force sa kanya na iwan niya ang tinatawag na i'tikaf lagian each time na kung saan na jama'a sala na kung saan ay yun yung ito ay nagkokontra sa against the purpose of i'tikaf. Okay? Na kasi for example, kailangan manatili ka sa masjid ko. So pag walang jama'a doon, ay maring iwan mo ito ng every time anyway kung sabihin. So nawala yung purpose ng i'tikaf na panatili sa tinatawag na masjid para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat sa isang babae naman ay valid naman sa kababaihan na magsagawa ng i'tikaf sa anumang klaseng masjid, either ito ay masjid na hindi sinasagawa ang jama'a na sa pagdarasal o hindi. Kasi may mga masjid na kung saan ay talagang hindi sinasagawa ang jama'a. Okay? So, sa isang babae, according sa mga scholar, ay maaari sila magsagawa ng i'tikaf kahit na yung masjid na ito ay hindi nagampanan ang jama'a sa masjid na yon o nagampanan ng jama'a. Provided na sila ang kanilang pagsagawa ng i'tikaf ay hindi mag-aakay sa kanila sa fitna. Otherwise, kapag ito ay nagbubunga ng fitna, ay ang kanilang pag-i'tikaf ay hindi kinakailangan isagawa at bagkus ipinagbawal ang pagsagawa nito. Ngunit, mas mainam pa rin na sa masjid na isagawa ang i'tikaf para sa kababaihan na andoon yung mga jum'ah. Doon isinasagawa ang tinatawag na jum'ah. Jum'ah prayer. Kaya nga't, ngunit hindi condition ang tinatawag na i'tikaf, either man o babae man o lalaki, hindi siya kinakailangan sabihin kondisyon na isagawa ito kapag ikaw ay nagayon man. Ang mahalaga, either babae man o lalaki, isagawa ng i'tikaf ay ito ay katanggap-tanggap, inshallah, basta mamit ang tinatawag na kondisyon. Pangatlo na kondisyon kinakailangan sa i'tikaf ay walang iba kundi ay malaya sa major ritual impurity. Kinakailangan tahir siya. Hindi siya junub at kaya hindi siya walang pagbabay naman, walang haid at saka hindi rin nifas. Sa kadahilanan ay hindi pinapahintulutan sa kalalakihan na sila ay junub ika nga mula sa tinatawag na janaba, o din naman kay kababaihan na meron silang postnatal bleeding or menstrual bleeding na magsagawa ng i'tikaf sa kadahilanan dahil ang magsagawa ng i'tikaf ay panatili sa masjid at ang mga ganitong kalagayan ay hindi sila pwede manatili sa masjid. At tandaan natin mga kapatid na ang pag-aayon na ay hindi kondisyon para sa pagsasagawa ng i'tikaf. Yung bang kinakailangan mag-aayuno ka muna bago ka magsagawa ng i'tikaf. So hindi ganyan. Ang pag-aayuno ay katunayan ay ito ay another sabihin nating ibada at ganyan ang i'tikaf is another ibada, is a form of another ibada. At hindi ito kondisyon para sa pagsagawa ng i'tikaf dahil anong dalil? Dahil si Abdullah ibn Umar na nag-ulat na ang kanyang tatay na si Umar bin Khattab ay nagsabi sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay gumawa ako ng panata sa Allah noong ako ay nasa kamangmangan pa na ako ay magsagawa ng i'tikaf sa gabi ng Masjidil Haram. At ang sallallahu alaihi wasallam ay keep to your promise. Ay isa katuparan mo kung ano man yung ginawa mong panata. Kaya nga kung ang pag-aayuno ay condition para sa i'tikaf ay tunay sa si Umar bin Khattab ay hindi sana pinag-utusan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ito ay isagawa ito. Dapat sasabihin niya mag-ayuno ka muna sa ka mag-i'tikaf.
Besides, it was also established that the Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng i'tikaf in the first 10 days of Shawwal. Na kung saan kabilang dito ay ang Eid day na ipinagbawal ang pag-aayuno. Furthermore, lahat ng sabihin both fasting and i'tikaf ay itong dalawa ito is separate independent forms of worship. Ngunit hindi ito condition sa bawat isa para isagawa ang bawat isa. So malinaw. So ngayon ay pag-usapan natin ngayon yung panahon o sabihin nating period ng pagsasagawa ng i'tikaf. Ipinapahintulot na magsagawa ng i'tikaf sa anumang oras, anumang panahon, anumang araw, anumang gabi, either it's for any period of time, but the most preferred is that al-i'tikaf should not be performed for less than a complete day or night. At yun ang pinakamainam. Kinakailangan, hindi siya hindi siya bababa sa either less than a complete day or gabi, night. Dahil ito ay hindi na iulat mula sa mga hadith mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na at gayon din sa kanyang mga sahaba na sila ay nagsagawa ng i'tikaf ay less than complete day or night. Bagkus ay either one day or one night or di naman kaya buong isang araw at higit pa. At ang i'tikaf sa tinatawag na last 10 days of Ramadan. Halimbawa, ngayon, magsasagawa ka ng i'tikaf sa huling 10 araw ng Ramadan. At yun ay nangyari na sapagkat ika-26 na tayo ngayon ng gabi ng Ramadan. At ito yung pinakamainam na period na magsagawa ng i'tikaf. Sa kadahilanan, ito ay ginawa ni Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil masjid fi ashr al-awakhir hatta mat. Tunay na Prophet sallallahu alaihi wasallam siya ay lagi ang nagsagawa ng i'tikaf kapag dumating ang Ramadan sa huling 10 bahagi ng Ramadan hanggang siya ay binawian ng buhay. Kaya at ang sinuman na magsagawa rin ng i'tikaf sa ika-last 10 days ng Ramadan ay mag-observe siya ng subuh, o sabihin ng Salatul Fajr, sa ika-21st of the month doon sa masjid na isasagawa niya ang i'tikaf. At pagkatapos doon, papasok siya sa pagsagawa ng i'tikaf. Dahil ito ay naiulat na rin sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa siya ng i'tikaf every year sa bawat taon sa buwan ng Ramadan at pagkatapos na magsagawa siya ng Salatul Subh at after that siya ay pumasok sa pagsagawa ng i'tikaf. Okay? At ang i'tikaf ay ito ay magtatapos kapag nagsagawa siya ng i'tikaf sa loob ng huling 10 araw ng Ramadan ay magtatapos ito sa ika-last day o with the sunset of the last day of Ramadan. Sabihin kapag lumubog na yung araw sa ika-huling bahagi ng Ramadan, kinakailangan niya magsagawa ng tinatawag na i'tikaf. Aywa. Tulad na sinasabi natin na sino man nagsagawa ng i'tikaf during the last 10 days of Ramadan ay magtatapos ito sa pinakahuling araw kung saan ito ay huling sunset sunset ng last day of Ramadan. Ngunit maaari niyang ito antalain na sabihin maaari siyang magantalain at tumalis yung antalain yung pag-alis sa masjid hanggang sa ito ay magmadaling araw para sa Eid day. Dahil ito ay naisagawa ng mga sahaba at ng mga tinatawag na salafus salih. Ngunit wala problema ito kapag agad-agad na siyang umalis sa tinatawag na masjid para tapusin ang i'tikaf. Now, pag-usapan natin ngayon yung wisdom behind the i'tikaf. Ano ba ang dunong sa kabila ng pagpapahintulot ng pagsagawa ng i'tikaf? Kasi ang objective ng i'tikaf ay malayas ang kanyang kaisipan mula sa mga makamundong bagay at makapag-concentrate at para ma-occupied sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't naman ito ay kinakailangan na ang sino man na magsasagawa nito ay kinakailangan malayo ang kanyang isip mula sa mga bagay na kung saan ay distraction ng mundo na ito para sa pagsira ng kanyang tinatawag na concentration sa ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan malayo ang tao sa bagay na ito. Now, ano yung mga bagay na kung saan ay pinahintulutan sa iyo kapag ikaw ay nagsagawa ng i'tikaf? Maaari kang maaari mong iwan ang masjid kung kinakailangan. Halimbawa na lamang,
pag gusto mong kumain, nag-iftar ka, at o di man kayo gusto mong kumain, o di man kayo gusto mong uminom, kung walang sino man ang nagdala sa iyo ng pagkain habang ikaw ay nagsasagawa ng etikaf sa loob ng masjid. At ito rin ay permissible, pinapahintulad din na ikaw ay umalis sa masjid para pumasok ng sabihin natin ng CR para magsagawa ng pagtawag ng kalikasan. At bilang batayan, ito ay authentic na naiulat mula kay Aisha radhiyallahu anha. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay inilalapit niya ang kanyang ulo kay Aisha radhiyallahu, sabi na sa akin, habang siya nagsasagawa ng etikaf, upang sa ganun ay matulungan ka siya sa pagsuot ng kanyang damit, at ay hindi siya pumapasok ng bahay maliban lamang kung ito ay kinakailangan, tulad ng pagtawag ng kalikasan. So pangalawa, maaari mong gawin ay yung at sa hadith na ito na pinapatunayan din na maaari kang magsuklay, maaari kang magpalit ng damit at iba pa. Kasunod nito ay maaari din ang isang tao nagsagawa ng etikaf na makipag-discussion sa mga tao na kasama niya, o di naman kayo magtanong sa mga bagay na kinakailangan. At yung discussion na tinatabi natin dito, yung makabuluhan, at hindi hindi nauubos ang kanyang oras sa pagkikipag-usap, bagkus limitado lamang. Okay? At sapagkat ito ay mawala yung objective ng etikaf. Pang-apat na maaaring gawin ng isang tao habang siya nagsawa ng etikaf, maaari din siyang welcome niya ang kanyang mga makita, o welcome niya ang kanyang mga miyembro ng kanyang pamilya, o kapitbahay, o di naman kay mga kamag-anak na sino bang bumisita sa kanya habang siya nagsagawa ng etikaf. Ito ay base na rin sa authority ni Sofia bint Huyay, na asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang sabi niya, minsan ay binisita ko ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa gabi habang siya nagsagawa ng etikaf para makipag-diskusyon sa mga bagay-bagay, sa ibang mga bagay na mahalaga. At pagkatapos nung ako ay umangat na o tumayo na para iwanan siya at para umalis na, ay inalayan niya ako palabas. So ito yung mga bagay na kung saan ay pinahintulutan sa atin magsagawa ng etikaf. Now, pag-usapan natin ngayon yung mga bagay naman na nakakasira ng etikaf. Una, yung sinasadyang pag-iwan ng masjid na walang justifiable reason na tinatanggap ng Sharia. Regardless ito man ay mahabang oras o maikling oras ang pag-iwan. Kung wala itong without justifiable reason, ay masisira ang kanyang etikaf. Dito ay batay rin sa hadith na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha kung saan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya lalabas o ng masjid para pumasok ng bahay maliban na lamang sa ito ay kinakailangan, ang pagtawag ng kalikasan. At yung pag-iwan sa masjid ay nag-aalis sa kanya sa panatili sa masjid na kung saan ito ay haligi ng etikaf. Pangalawa, yung sexual intercourse, kahit na ito ay sinasagawa sa gabi. At dahil sinabi ng Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Sabihin, huwag kayong magkipag-sexual intercourse habang kayo ay nagtatawaf o nag-i'tikaf sa masjid. At dito sa ito ay pumapasok din sa bagay na ito, sabihin ay saklaw din ang bagay na ito, yung category na anumang bagay na it leads to lustful ejaculation, na katulad ng masturbation or sabihin nating kahibangan sa kanyang asawa, yung bang loving sa asawa na nagsasanay ng ejaculation without the physical act of sex. Pangatlo ay na ipinagbawal o nakakasira ng pag-etikaf ay yung determination to discontinue al-etikaf. Talagang yung determinado ka na puputulin mo ang pagsagawa ng etikaf by your intention. So kaya nga ang sinamang Muslim na pinutol niya ang kanyang tinatawag na naglayo siya na putulin niya ang kanyang pag-etikaf, ay automatically ay mapuputan niya ang kanyang etikaf. Kaya nga ay at maaari niya itong palitan kapag nagawa niya yon, dahil sa may kadahilanan ika nga. At bilang batayan dito na maaari niyang palitan, ito ay naiulat mula kay Aisha radhiyallahu anha na sabi niya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay gusto niya o naglayo siya na magsagawa ng etikaf. At pumasok siya sa lugar na kung saan siya ay nagsagawa ng i'tikaf pagkatapos pagsala ng Fajr, salatus subuh. Isang araw ay nag-utos siya na ang kanyang tent ay kailangan itayo dahil naglayon siya na magsagawa ng i'tikaf for the last 10 days of Ramadan. At ito ay nangyari.
At pagkatapos, agad-agad, si Zainab ay nautusan na itayo din ang kanyang tent at kasama yung mga ibang mga wives, sabi mga asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na itayo din ang kanilang mga tent. At pagkatapos ng salatus subuh, nakita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na maraming mga tent na sa tinatawag na masjid. Marami na mga tent. Yung nagdikit-dikit na yung mga tent sa masjid. Kaya nagtanong siya, sabi, kayo ba ay naglayo lahat ng kabutihan? So, ibig sabihin kasi natanong niya ito dahil nagsiselos yung bang naiinggit yung bawat mag-asawa sa nasa, ay, nag-tent siya, si Zainab, nagtayo ng tent, tayo din magtayo ng tent para mapalapit kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, in-inquire na sa sala kung layo ba lahat ba kayo ay ang purpose nyo dito ay magsagawa ng i'tikaf o ano man ang kadahilanan. Okay? So, kaya nga dito, pinag-utusan niya agad na i-pull out ang kanyang tent at siya ay umalis sa pagsagawa ng i'tikaf doon sa Ramadan na yon. Hanggang sa ito ay binayaran niya sa first 10 days ng Shawwal. Sa ibang narration, binayaran niya ito sa last 10 days ng Shawwal. Ang mahalaga, binayaran niya ang kanyang pagsagawa ng i'tikaf na pinutol niya na layo na talaga sinadya na pinutol dahil sa bagay na yon. So, maaaring bayaran, of course. Pero of course, hindi ito obligado sapagkat hindi naman obligado ang pagsagawa ng i'tikaf. Okay? So, inshallah, dito nagtatapos ang mga aralin tungkol sa i'tikaf. Naway marami tayong natutunan, inshallah. Maraming salamat. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.